napag-alaman ko kay Pastor Larry, ang kanyang naumpisahan na katuruan ay meron kaming series kasi na ginawa sa Vienna na patungkol sa Be the Church. Okay? So, ito ho, at alam ko po, nakita niyo na yung picture na yan. So, Be the Church. Pakisabi nga, basahin nga natin ng malakas. Pwede ba yung sabay-sabay tayo? Okay. So, hintayin nyo nga instruction, hindi pa ako nagbibilang eh. Okay, 1, 2, 3, basa ng malakas. Okay, so everyone, everywhere, and every day. So, ibig sabihin yan, Be the Church is lifestyle yan. Amen? Ito po'y isang, tama ba ang aking hindi ba mahina? Okay ba? Okay lang. O, parang ako lang yata nahihinaan dito. So sabi niya rito, Be the Church. Kaya ho, tandaan ho natin, tayo po'y iglesia ng Diyos. Tayo po ay simbahan ng Diyos corporately at saka individually. Kapag ka nag-iisa ka, ikaw ang church doon. Amen? Pagka corporately, tayo po ang church. We are the body of Christ. Andiyan po ba kayo? At ang body of Christ, tingnan nyo ang isang katawan, hindi nagkokontra-kontra ang ating mga katawan. Amen? Andiyan po ba kayo? Hindi yung si Atay, hiwalay niya ang kanyang function sa puso. Hindi pwede. Meron ba kayong nakitang Atay nakahiwalay sa katawan, pumupulso? Wala naman, di po ba? Kailangan nakapaloob tayo lahat sa katawan para mag-function ka. Para yung pulso mo, yung function mo, yung purpose mo mangyayari. Andiyan po ba kayo? Kaya napakaganda ho ang body of Christ. Yan po ang pag-uusapan po natin ngayon. Dito po sa verse po natin. Yan. Sabi niya rito, meron akong nakitang isang sayings dito. Sabi niya diyan, we will never change the world by going to church. We will only change the world by being the church. Yung papaano ka sumamba dito sa iglesia, ganun ka sanang sumamba din sa bahay mo. Andiyan po ba kayo? Papaano ka ngumiti dito, ganyan ka rin ngumiti sa amo mo. Hello? Yung papaano ka pumalakpak dito, papaano ka sumigaw para sa Panginoon, ganyan din sana ang personal mo. Kaya hindi natin mababago, sabi niya, we will never change the world by going to church. Hindi lang yung pagpunta mo sa church na ito o sa pagpunta mo ng simbahan, mababago ang mundo, kundi ang papaano mabuhay na katulad ng isang church ng Panginoon. Okay? So sabi niya rito, churches are not museums that display perfect people. They are hospitals where the wounded, hurt, injured, and broken find healing. Amen. Kaya yung katabi mo, pare-parehas natin yan na broken lang. Kaya nga nandito tayo para ma-repair tayo ng Diyos. Amen. Kasi kung perfect tayo, hindi na sana bumaba si Kristo kasi perfect na tayo. Bumaba siya kasi broken tayo. Kaya pumasok ka sa church na ito, pumasok ka sa body of Christ na ito, ibaba mo expectation mo sa tao. Kasi hindi pa perfect yan. Pwedeng anytime susupladahan ka niyan. Anytime hindi ka ilalike sa Facebook. Oh, andyan po ba kayo? Happy po ba? So, anong ng mga tao rito? Under construction pa tayong lahat. Amen ba? Kaya mag-extend nga tayo ng grace sa iba. Yung extension tayo ng grace ng Diyos. Pagka-time na hindi ka nila likes, nag-i-extend ka ng grace. Hello? Gets nyo? So yung time na hindi ka siguro nalingon, hindi ka nabati, hindi ka mag-extend tayo ng grace. Ang hugutin mo yung grace ng Diyos. Emi po ba? Minsan na iba na yung hugot natin, yung tampo na, ay, nagkamali, balik. Emi ba? Pagka nagkamali ka ng hinugot, tampo, ay ibalik mo. Hugutin mo yung biyaya ng Diyos. The grace of God. At mapapayapa ka. Emi ba? Hindi yung uuwi ka, parang ang sarap-sarap na nga, sumamba nga tayo lahat, naranasan natin ang lahat ng presensya ng Diyos na talagang tayo sa presence ng Panginoon. Ikaw na lang ang parang hindi mo alam ang pakiramdam mong uuwi. Kasi bakit? Iba yung hinugot mo eh. Hello? Kasi lagi kang nanonood sa MMK, kaya po madrama buhay mo. Emi po ba? Andiyan po ba kayo?
Kaya churches are not museums that display perfect people. They are hospitals where the wounded. Kaya lahat ho tayo dati, sugatan tayo. Ako din, ang buhay ko, nanggaling din ako sa buhay na madilim. Emi po ba? Ni-repair lang ako ng Diyos. Yun ang maganda sa Diyos, pagka ni-repair ka ng Diyos, yung parang hindi ka nagkasala na. Sino magsasabi, ngayon kung titignan nyo ako ngayon, sino magsasabi ngayon na nag-drugs ako noon? Wala na. Hugas na ito sa dugo ni Kristo. At hindi na ako makukundima ng demonyo. Kahit ipaalala niya ang nakaraan ko, it was been washed by the blood. Parang hindi na ako nagkasala. Andiyan po ba kayo? Ganyan ang pagkakaano, kung hindi ko lang ikukwento, hindi talaga akala nyo ba, galing din ako sa langit? Hindi, galing din ako sa impyerno. Emi po ba? Kaya napaka-importante. Yun ang maganda sa Diyos. Pagka ni-repair ka naman ng Diyos, nandun yung pagtangkilik mo ng pinanggalingan mo, yung bumabalik ka paminsan-minsan doon sa paano yung biyaya ng Diyos sa'yo, nahahumble ang sarili mo. Hindi ka naman nagmamalaki. Maraming ni-repair, kaya lang sa bundang dulo, nagmalaki. Kaya ang pagmamalaki, pride goes before distraction. Bago ma-distract, may pride. Bago mag-fall, nagsimula sa pride. Emi po ba? Kaya kung gusto nyo mag-fall, mag-pride lang kayo, madali. Amen. Emi po ba? Pero kung gusto nyo magpatuloy sa Panginoon, mag-humble lang kayo. Yung bang wala kang kahuhulugan? Amen? Yung parang laging nakatulog sa sahig. Meron bang natulog sa sahig? Nahulog pa. Di ba? Yung parang simple lang ang buhay mo. Hindi mo kailangan ng maraming clap ng tao. Hindi mo kailangan simple lang. Amen. Simple lang pero may haplos ang Diyos. Kaya nai-enjoy ko ang relationship ko sa Panginoon. At dahil yun nga, yung bang hindi mo pinipili kung saan, hindi mo naghahanap ng recognition o naghahanap ng kung ano-ano pa man bagay. Simple lang. Ebi po ba? Hallelujah, Jesus. Kaya yung mga nagpakapi sa akin, langit na yan sa akin. Okay ba yan? Amen. Salamat po sa inyong mga buhay sa puso. Pero gawin nyo sa Panginoon. So ngayon, sa next verse natin, sabi niya 1 John 1:6, sabay-sabay nga natin basahin. 1, 2, 3, magsimula sa verse 6 hanggang sa baba. Okay, 1, 2, 3. Wow, ang ganda yan. Tignan niyo. If we say that we have fellowship with Him and yet walk in darkness, kapag ka sinasabi mo na may fellowship ka sa Diyos, nakikipag-fellowship ka sa Panginoon, and yet yung buhay natin, we walk in darkness, questionable tayo sa Panginoon ngayon. Okay ba yan? So sabi niya rito, that we have fellowship with Him and yet walk in darkness, we lie, nagsisinungaling ho tayo, and do not practice the truth. But if we walk, meron pa nang sasabi, Pastor, kinukumusta ko. Kumusta ka naman kapatid? Pastor hindi ako nakakalimot. Wala namang sinabi sa Biblia kung hindi ka nakakalimot ay okay ka na. Andiyan po ba kayo? Kaya wag nyo nga sabihin yung, Pastor, hindi ako nakakalimot. Andiyan po ba kayo? Kundi, Pastor, hayaan mo. Magbabalik ako sa Panginoon, aayusin ko buhay ko. Yan ang magandang sagot. Amen. So, but if we walk in the light as He Himself is in the light, we have fellowship with one another. Kaya pagka maayos yung relasyon mo sa tao, ay sa Diyos, maayos daw yung fellowship natin to one another. Kaya napaka-importante yung fellowship sa Diyos and then walk in the light. Para as we walk in the light, nagpapatawaran tayo, kaya mo nang magpasensya, humahaba na patience mo sa katabi mo, di po ba? Amen. So we have fellowship with one another and the blood of Jesus, His Son, cleanses us from all sin. Kaya maliwanag ang salita ng Diyos. And the blood of Jesus, His Son, cleanses us from all sin. Kaya as we fellowship sa Panginoon and as we fellowship sa one another, at ano man ang pagkukulang ng bawat isa sa atin na makikita natin along the way, at sabi niya, pagka nagpapatawad ka, the blood of Jesus, His Son, cleanses us from all sin. Pagpiliin mo ang liwanag, nililinis ka ng Diyos. Andiyan po ba kayo? Kaya yung pagsasama-sama natin as a body of Christ, patuloy na nililinis tayo ng Panginoon. Amen. Kasi hindi niya pwedeng gamitin yung unggoy para baguhin ang ugali natin.
Pipiliin niya ang mga tao, kapwa-tao, pagsamasamahin tayo rito at later on nakikita mo na tatransform na tayo sa bawat isa sa pamamagitan ng pagpili ng tama. Amen po ba? Kaya nung tinanggap natin si Kristo, hindi naman talaga automatic na bago tayo. Ang naborn again sa atin, Espiritu. Amen. Pero yung kaluluwa natin, proseso pa yan. Amen. Kaya huwag kayong magtaka. Bakit yun? Church ng church, ganun pa rin. Kasi proseso nga. Hindi siya biglang baguhin ng Diyos hanggat hindi siya mag-decide. Amen po ba? Kasi ang gusto ng Diyos, ang pagbabago natin, dinisisyonan mo. Kasi hindi siya intruder na Diyos, hindi siya ipagpupumilitan ng sarili niya sa atin. Oo, sayo mo sa gusto, babaguhin kita, wala ka ng pride. No, gagawa siya ng sitwasyon. Iaalaw ng sitwasyon. Andiyan po ba kayo? Pagdating mo rito, nasupladahan ka, anong gagawin mo? Either mag-back out ka, or tutuloy ka na masama loob. Ito naman, natanggap lang sa trabaho. Di ba? Nagkakaroon tayo ng ano. Pero dahil sa gano'n na sitwasyon, either pili mo, Lord, magpapasalamat ako. Dahil hindi man ako pinansin mo ako. Amen? Natatransform ka kasi hindi mo pinapatulan na ang kadiliman. Ang darkness, lumalayo na sa'yo. Amen? Amen po ba? Kaya walk in darkness, we lie and do not practice the truth. Walk in the light, we have fellowship with one another. Kaya, para tumagal tayo, para matyaga mo, matagalan mo yung katabi mo na yan, walk in the light. Pakisabi sa katabi, kapatid, walk in the light. Hallelujah! Amen! Tinawag tayo ng Diyos sa isang liwanag na buhay. Amen. Tinawag tayo ng Diyos sa isang lifestyle o kaisipan, mapag-isip ng liwanag na kaisipan. Kaya ho tayo nilagay dito ng Diyos sa ahensya na ito. This is the only tools ng Diyos para makakonect siya sa mundo. It is His church. Kasi nung Old Testament, bumaba ang Diyos. Amen. It is God. Pero sa New Testament, bumaba ang anak. Amen. At ngayon, umuwi ang anak. Ngayon, bumaba ang Espiritu Santo. At mula noon, hindi niya iniwanan ang mundo. Andiyan po ba kayo? Kaya hanggat nandito ang banal na Espiritu na kukonbikta sa atin, hanggat nandito ang Holy Spirit, hindi gugunawin ng Diyos ang mundo. Amen po ba? Kaya pagka nawala na ang Holy Spirit dito, at gusto mo pang manatili dito, bahala ka na. Uwi na kami sa langit. Amen ba? Andiyan po ba kayo? Kasi pagka iniwanan ng mundo, ay iniwanan ng Diyos ang mundo, sira na ang mundo. Andiyan po ba kayo? Kaya the Holy Spirit is still here. Kaya nandito kayo kasi kinonbikta kayo ng Diyos. At hindi lang kayo nakonbikta, nag-decide kayo. Sino sa inyo, aksidente lang nandito? Yung biglang, oy, pastor, bigla na lang ako nandito. Hindi ko nga pinili itong upuan na ito. Liars go to church. Next picture. Yan, pag-aaralan natin yan. Ang unang-una, no? Jesus Christ, siya ho ang nag-start ng church. Sa New Testament, bumaba siya na baby, ipinanganak siya na baby, ibig sabihin hanggang sa lumaki, hanggang sa nag-30 years old, hanggang sa nag-ministry siya for 3.5 years, and then umuwi sa langit. So ngayon, walang ibang nagsimula kundi si Christ. Kasi Matthew to Malakay, from Old Testament, 400 years, yan ang diferensya. Isipin mo, walang Diyos, during that time, hindi naririnig ang mga Kristiyano. Okay, wala talagang revival during that time for 400 years. Yun ang agwat niyan. Kaya lang, nung bumaba si Kristo, doon nagsimula. At ang Old Testament, Genesis to Malakay, makita ho natin yung bang, ang kinikilala lang na anak o pinili ng Diyos ay ang Israelites. Amen. Kaya kung hindi ka Israelita during the time, Gentiles ka. At ang Gentiles, kalaban ng Diyos. Pero bumaba si Kristo para, unang-una, for the Jews, for the Israelites. And pangalawa, para sa Gentiles. Kaya si Kristo ang nag-mediate sa lahat, kaya lahat na ng tao ay pwedeng umuwi sa langit sa pamamagitan ni Kristo. Okay? Kaya pakisabi sa katabi, kapatid, panglangit ka.
Hindi tayo pang-impyerno. Amen? Hindi yan pang-impyerno. Huwag mo namang tingnan na parang sa impyerno pupunta yan. Amen po ba? Panlangit yan. Hello? So sabi niya dyan, kaya makita ho natin, no? Kaya lumikha ang Diyos, ang lumikha. Siya ang nag-create ng church. Siya ang nagsimula. Kaya nung umuwi ang Diyos sa langit, umuwi si Kristo sa langit, yun ang simula ng end times. Yung mga huling araw. Ewi po ba? Yun na. Tapos ngayon, hanggang sa ngayon ay nasa end of the last days na tayo. Andiyan po ba kayo? Sa totoo lang, magpursigi na tayo sa Panginoon dahil malapit na ang pagbabalik ng Diyos. Kaya huwag na tayong papetik-petik na Kristiyano. Hello? Amen po ba? Okay, so makita ho natin yung first word ko dyan, connected. Sabihin nga natin, connected. Nag-create ng Diyos, no, ng church. Siya ang nagsimula ng church. Para saan? For connection. Kaya nung dumating ka rito, nagkaroon ng connection. Nakakonek ka sa mga kapatiran, nakakonek ka sa mga worship team, nakakonek ka sa mga kapatid, sa katabi mo na yan. Nakakonek tayo at dumami ang friends natin. Emi po ba? Nakakonek na kayo sa mga leaders, nakakonek tayo sa mga kapatiran. Okay? So yun po ang gusto ng Panginoon, magkaroon tayo ng connection. Kaya nung ikaw ay unbeliever pa, nung tinanggap mo si Kristo, pinasok ka ng Diyos dito sa kanyang katawan, sa body of Christ. Andiyan po ba kayo? Para saan? For us to be connected. Para saan? Para mag-function ka. Kasi yung gift mo, binigay yan ng Diyos para gamitin mo sa kingdom ng Diyos. Yung talino mo, yung galing mo, yung giftings na meron ka, anumang gift na meron ka, ibinigay yan ng Diyos hindi para suluhin mo at hindi rin para si demonyo yan. Ibinigay ng Diyos yan para gamitin mo sa body of Christ. Andiyan po ba kayo? Para tayo ay lumago para magamit ka patuloy ng Panginoon. At sino ho ang naliligayahan, sino ho ang natutuwa ngayon na kayo po'y nakakonek na dito sa iglesyang ito? Pakitaas ang kamay, wagayway mo. Hallelujah. Oh, yung parang yung iba, parang, parang wala lang eh. Wala ba mas masigla? Yan naman, kakitaan ka naman ng Diyos ng iyan. Ayan, kumbensado ako niyan, pagka ganyan, hindi yung parang parang nakahawak pa ng planche. Ay, ang big. Parang naggaling pa yata sa part-time. So, ibig sabihin, we need a church, a family to be connected. Amen. Kailangan natin, kaya napakaganda, nagkaroon tayo ng iglesyang ito for us to be connected. Hallelujah, Jesus. At napakaganda, nagkaroon tayo ng belongingness. Nakakonect tayo sa bawat isa. Hindi na tayo orphans. Hello? Ang orphans kasi, yung bang walang nagmamagulang sa'yo. Pero nung dumating ka rito, meron ka ng belongingness. Emi po ba? Ba't dire-diretso rito? Walang nakaupo dito. Oh? Mukhang hati. Hallelujah, Jesus. So, sa loob ng church, napakaganda. Bakit kailangan natin kasi pumunta dito sa church? Pastor, pwede naman sa bahay. Nanonood naman ako sa internet. Pinapanood ko man ni ganito. Ang galing nga mag-preach eh. Mas ano pa nga kaya sa sayo eh. Magpa-dedicate ka, tawagin mo siya. Andiyan po ba kayo? Kung ma-hospital ka, tawagin mo kasi yun ang pastor mo eh. Andiyan po ba kayo? Hindi masama yon. Pero dagdag mo na lang yon. Pero you have to belong to one body. Kasi wala ngang lalago na nag-iisa. Nakakita ba kayo ng Kristiyano? Bukas, iyon ang church niya. Kinabukasan, doon ulit. Kinabukasan ulit, iba ulit. Kaya saan ka ba nag-church? Doon. Wala siya maituro, doon. Anong tawag yan? Wala pang lumago na isang halaman, katulad ng in-example ko. Pagka tinanim mo ang isang halaman sa o yung isang sayote. Sa amin kasi, mahilig kami sa sayote, taga Baguio kami eh.
Itanim mo ng ganyan, tapos kinabukasan, hukayin mo ulit, tapos itanim mo ulit sa isang paso. Kinabukasan, kailan lalago? Yung sayuti nangangaluntoy na, talaga nga, nagmamakaawa na, tanim mo na ako. Kaya yung mga ganon nga Kristiyano, punong-puno ng wrinkles kasi yung espiritu nagagusto na, dyan na kasi sa GCC, kasi magpapahaba ng buhay yung dyan. Amen! Hallelujah, Jesus. Pinapahirapan mo espiritu mo. Hello? Amen ba? Kaya napakaganda ilagay mo na, nandito ka rin lang, tanim mo na. Kaya mo si Pastor Jun na magdilig. Amen ba? O si Pastora magdilig. Amen? O yung si Pastor Henry. Hallelujah. Hindi ka na namimili. Kasi bakit? Nandito ka na sa body of Christ. Hello? Oh, mukhang wala ng tao. Amen ba? Importante, nasa body ka. Kasi doon ka lang pwedeng mag-function. Sa pastor, pwede ba? Hindi ba pwedeng? Nandun na tayo. Anytime, pwede ka. Kung huwag mo rito, kung ayaw mo rito, di huwag mo. Wala namang problema. Kaya lang, we are talking about paglago. Amen po ba? Kasi kami, hindi namin kayo pwedeng talian. Dito ka, tatali ka na namin dito. Wala ka na forever in eternity ka na dito. Hindi. Kasi nasa pagsunod din natin sa Panginoon yan. Okay ba yon? Amen po ba? Kaya napaka-importante yung body of Christ. Kailangan natin meron tayong church na saan natin ilagay ang ating buhay. At napakaganda. Bakit, Pastor, kailangan pa kasi pumunta dyan sa, Broadway? Buti na lang, Broadway, galing tayo sa narrow way dati. Ngayon, Broadway na. So, bakit? Kasi dito sa church, at least dito, concentrated tayo. Dito ka natututong sumamba, manalangin. Amen ba? Dito ka natututo, marami kang nakikitang pagsunod dito as corporately, and then later on, may apply mo sa bahay mo, may apply mo sa trabaho mo, may apply mo sa personal na buhay mo. Kasi dito, pagka nandito ka, subukan mo mag-worship sa bahay. Kung sino naka-experience sa inyo, pagka nag-worship ka doon, nagpe-Facebook ka na rin. Hallelujah. MMK. Mga teleserye. Tapos, kunyari ka, pagka naalala mo na naman yung Lord, hati-hati ang iyong concentration. Kaya napakaganda, nandito ka. I hope, kahit dito sa ngayon, walang nagpe-Facebook. Pakisabi sa katabi. Narinig mo, kapatid? Amen po ba? Hindi ko sinasabi Facebooker kayo, kaya lang, kailangan ko kayo paalalahanan. Amen po ba? Kasi dito kasi, concentrated tayo sa worship. Pero yung iba, ayaw pa rin pasaway Nagpupuri sa Panginoon. Ang dami mga messages Wara, bara. May ganun-ganun pa tayo Wala nang message na makakapasok sa'yo. Amen ba? Message lang ni Lord. Kaya ka nandito para makatanggap sa langit. Hello? Trabaho na sana yung ibibigay ng Diyos sa'yo, hindi mo pa nasalo. Dahil bakit? Iba ginagawa mo. Nagpupuri ka, dahil na Facebook ay nahulog yung blessing. Hindi mo nasalo. Paano yon? Amen po ba? Kaya mga kapatid, alam ng Diyos ang kanyang ginagawa. Kaya mga kapatid, mag-ayos-ayos nga tayo sa pagsamba. Amen po ba? Mag-ayos-ayos tayo sa pagsamba. Hindi yung nandito lang tayo, nandito ka. Sana sa labas ka na lang, hindi ka na sana pumasok. Amen po ba? Kasi para may concentration ka rin. May kalayaan ka pa. Amen. Kaya lang, wala ka sa presensya ng Diyos. Pagka umulan ang unos ng buhay, tatamaan ka. Amen po ba?
Pero kaya napakaganda, it is a privilege. Kaya dito ay hindi tayo nagpunta rito para kung ano-anong mga gagawin natin sa church. Amen? Nandito tayo para mag-concentrate sa Panginoon. Pakisabi sa katabi, concentration. Hallelujah, Jesus. Amen. Okay, next word natin, continue. Nandito tayo sa church to be connected. Amen. Sandali. Balik. Balik mo na. Ayan. Tatlo muna yan. So, continue. Sabihin nga natin, continue. So, napunta tayo sa church for us to be connected. Amen. Napakasarap. Hindi sino sa inyo naliligayan. Marami na tayong kakilala. Meron na tayong mga kaibigan. Okay, at kapatiran. So ngayon, hindi lang tayo ma-connected to continue the work of the Lord. Para tayo tuloy-tuloy, amen, sa paggawa ng mga ginagawa, pinapagawa ng Diyos. Andiyan po ba kayo? Kaya ikaw ang kamay, ikaw ang paa ng Panginoon, ikaw ang bibig ng Diyos. Kaya tama yung Joel chapter 2, verse 28. Na in the last days, I will pour out my spirit to all flesh. Your sons and daughters will prophesy. Your old men will see visions. And then your young men, your old men will see dreams and your young men will see visions. Siyempre, young men pa lang sila, they can see visions talaga. Amen? Pero yung mga old men, they will dream dreams. Panaginip na lang. Pero ito, pagdating sa sons and daughters will prophesy. Isipin mo, kaming mga kalalaki, kailangan may vision tayo. Amen. Yan ang trabaho natin, to have a vision, para i-direct natin ang pamilya natin. Amen. Pero pagdating sa kababaihan, sons and daughters, sabi niya, will prophesy. Nagulat ko, nakita ko nga kanina, oo nga. Kaya yan ang bilib ako sa mga sons and daughters. Sa mga kababaihan. Huwag niyong agawin yung trono ng mister ninyo. Amen? Hayaan niyo siyang mag-see vision. Amen? Kaya naman, para kagamit-gamit kayo sa iglesia, kailangan ninyong mag-prophesy. Kaya pag uwi ko sa bahay namin, talagang tsinatsaga ko si Pastora Julie. Hinihintay ko na ang prophecy. Hallelujah. Kaya, saan kayo kumain? Sinong kasama mo? Di ba? Lagi ko si Kuya Henry. Tahimik na siya pagka si Kuya Henry. Si Kuya Henry. Oh. Basta tinanong niya ako sa Kuya Henry. Tahimik na pagka si Kuya Henry Tawagin mo si Kuya Henry. Siya na ang bahala mag-explain. So, ibig sabihin, kaya tayo ay yung ating mga kalikasan na bigay ng Diyos, gamitin mo sa church. Kaya kayong mga kababaihan, kayo ang unang ginamit talaga ng Diyos na nagbalita na si Kristo ay buhay. Amen. Kaya kayo, yung mga kababaihan dito, huwag niyong pigilan minsan ang mga yan kasi nagpa-prophesy sila. Ang maganda ngayon sa prophecy nila, si Kristo na ang pre-prophecy. Hello? Amen ba? At kayong mga olds, huwag kayong mag-alala, hindi naman kayo papadala sa mission. Mag-dream na lang kayo. Na parang kasama kayo. Amen po ba? Ibig sabihin, pinagpapahinga kayo. Amen ba? Hallelujah. Hindi kayo papadala ng Diyos, kundi hayaan nyo ang Diyos, mga kabataan, yung mga pwede pa. So sabi niya rito, for us to continue, kaya napaka-importante yung pagpapatuloy. Amen. Kung kailan, ito ang nangyayari, kung kailan may problema, kung saan-saan tayo nagpupunta. Kung kailan may problema ka, doon ka pa hindi nag-church. Hello? Mukhang walang tao dito. May po ba? Minsan ito ang nangyayari Hindi ako nagpunta rito para magpatama lang sa inyo. Mahal ko kayo sa Panginoon. Pero kailangan tamaan talaga kayo. Okay ba yon? Kaya ito, kung kailan tayo may problema, doon pa tayo umiwas sa Diyos. Huwag kang kumapit sa patalim, masusugatan ka. Hello? Sabi nga ng isang kapatid sa akin sa EJR, Pastor, bakit nga ba ganyan ang Diyos?
Akala ko ba, yung bang humihingi ng tulong sa kanya na hindi man lang natulungan? Yung nagpasabog sa 9/11. Alam niyo ba yun? Maalala niyo? Yung Twin Tower. Ay sabi ko, wala na akong kinalaman dyan. Papoproblemahin mo ako kung... So, ibig sabihin, kasi may isang tao na nag-decide para pasabugin. At tayo, freelancer tayo, nalilikha ng Diyos. Amen. Kahit ayaw ko na tumalon ka sa 5th floor, kung mapilit ka, wala din akong magagawa. Ganyan tayo. Hindi ang Diyos ipipilit niya ang sarili niya. No. It's your choice. Andiyan po ba kayo? Kaya mga kapatid, ang gusto kong iano natin ngayon, yung bang kung kailan tayo may problema, sana doon tayo lumapit sa Panginoon. Andiyan po ba kayo? Sa totoo lang fallen nature tayo. Kaya pagdating ng, bakit nga ba? Pagdating sa kademonyohan, ang bilis nating kumilos. Pagka may problema tayo, ang Diyos agad ang ating ginagantihan. Hindi mo ba naalala hanggang ngayon buhay ka pa? Hanggang ngayon, healthy ka pa. Kaya huwag kang reklamo ng sakit ng balikat ko. Magpasalamat ka at may tuhod ka pang walang sakit. Andiyan po ba kayo? Kaya mga kapatid, this is it, Kaya for us to be, to continue. Kaya napaka-importante yung word na magpapatuloy. Pakisabi nga, pagpapatuloy. Kasi kayo ay single Christian lang kayo. Salamat sa commitment mo. Kaya lang, sabi niya sa Hebrews 10:25, wala po dyan, sabi niya doon, huwag kaligtaan ang pagtitipon. Kasi bakit dito tayo nagpapalakasan? Kaya yung presensya ng bawat isa sa atin, kalakasan ng iba. Yung presensya mo, kalakasan ng iba. Kaya pupunta ako ng church dahil may anak akong tumitingin sa akin. Hello? Emi po ba? Kaya ka nandito dahil nagmo-model ka. Napakaganda rito dahil ito, marami tayo matututunan sa loob ng iglesia. Para ang gawain ng church ay tuloy-tuloy. Emi ba? Andiyan po ba kayo? Willing po ba tayo lahat tuloy-tuloy? Panghuli, convert. Ayan, 3 C yan. Para ma-memorize mo, 3 C. Okay? Hindi yan vital C, ha? Convert. Amen? We need a church na para mag-convert sa mundo. Kaya kailangan natin ang church, puwersa ng church. Kaya tingnan nyo, kapag tayo ay sama-sama sa pagmamalakaya, marami po tayong magagawa. Emi po ba? Kaya kailangan natin ma-convert. Sabihin nga natin, convert. Kaya kailangan natin ma-convert, ibig sabihin ma-transform ang buhay natin kasi we can never convert others without the conversion sa ating kalooban. Kaya kailangan natin ma-convert. Amen. Kailangan natin ma-transform. Ang hirap yung, mahal ka ng Diyos. Kailangan mong kaligtas. Ikaw nga hindi ligtas eh. Ang hirap yung nagsishare ka, alanganin ka. Kaya napakaganda, ma-transform tayo sa kalooban at madali na later on. Amen. Hallelujah, Jesus. Okay, yung first verse po natin. Next. Sabi niya sa John 13:34-35, a new command I give you, love one another as I have loved you. So you must love one another. By this, all men will know that you are my disciples if you love one another. Kaya tayo po as a church, we are an agent of love. Andiyan po ba kayo? Hindi yung love na eros love yan, hindi yung love na godly love yan. Kasi God is love. Okay ba yan? Na-late ako doon. Pakisabi naman pagka nagpipicture kayo. Wala ako sa position. Yung position ko nung unang pinicture na parang naghiwalay yung mukha ko. Pipicturein din lang niya ako. Mag-take time naman ako. A new command I give you, love one another. Kaya yung pag-ibig, ang church, ang susi ng church ay love. Andiyan po ba kayo? Napaka-importante po ang ating pag-ibig na yung galing sa Diyos na pag-ibig. Ang church ay lugar dito sa lupa para ma-practice natin ang magmahal ng ibang tao. Amen ba? Yung nasa likod mo, nasa harap mo, nasa likod mo, harap, sa side mo, mahal yan ng Diyos. Kung mahal yan ng Diyos, mahalin mo rin kasi God is
love. As a church, sana ho dito tayo maka-pick up, ng pag-ibig na mula sa Panginoon. Amen? Kakitaan ka sana sa loob at labas ng church, kakitaan ka sana ng pag-ibig ng Diyos. Amen? Okay ba yon? Being an agent, you represent the company. Di po ba? Being as an agent, tingnan nyo yung nagbebenta ng mga vacuum na, yung magagandang vacuum, may usok siya. Electrolux, ano pa yon? Yung Kangen, Kangen water. Oo, yung super mahal naman. Pero, talaga namang may yon. Kaya lang, yung bang tingnan mo pagka sila'y nag-represent, pagka sila'y nag-display, pagka sila'y nag-demo. Yan. Pagka sila'y nag-demo, wow, parang sasabihin nila, babata ka ng 16 years. Ikaw naman, hindi ka, naging effective yung demo, na-demonize ka na rin. Andiyan pa ba kayo? Pero kapag ka sa church ka, sa pag-ibig ng Diyos, babata ka talaga. Tingnan nyo, ang babata na natin. Andiyan po ba kayo? Tingnan mo yung mga iniwanan ko dito, yung mga bago, praise God. No? Salamat sa buhay nyo. Pero yung mga nakita ko noon, after 3 years ba? 3 years na hindi ako nakapunta rito, wow, parang walang tumanda. Kaya naniniwala kayo itong church na ito, puno ng pag-ibig. Hello? At akala ko, mukhang ako yatang tumanda. Sabi nila, Pastor, hindi ka tumatanda. Sabi nila, ganun ba? O di parehas lang pala. Kaya love kasi yung nasa siyo. Love din yung nasa akin. Saan pa tayo papunta? Di ba bata tayo? Subukan nyo na ma-unlove. Tingnan mo yung nasubukan hindi na-reject. Tingnan mo. Yung mga pagmumukha ng mga rejected. Yung bagong dating natin sa Panginoon dito, yung mukha natin parang nakasayad sa Kinukumusta ma? Kumusta ka naman? Okay lang. Yung parang sayad talaga yung mukha niya sa lupa. Oh. Kaya pagka ngumiti, tapos na naman. Kaya mga kapatid, napaka-importante po na mapuno po tayo ng pag-ibig ng Diyos. Amen? Love one another. Ang hirap magmahal ng one another kapag wala yung pagmamahal ng Ama sa puso mo. Kaya nandito tayo, hindi tayo para magsakitan. At kung may problema at may conflict, pag-uusapan natin, huwag mong ipopost sa Facebook. Andiyan po ba kayo? Hello? Kasi yung mga maraming friends mo doon, wala namang kinalma. Di ba? What's the matter? Di ba? Mga ganun-ganun nang makikita mo dyan. Relax. Di ba? Ganun-ganun sila. Nagtataka sila. Sino din ang nag-expose sa sarili niya? Ikaw na rin ang nag-expose sa sarili mo. Nasolve ba ang problema mo? Hindi. Chinismis mo sarili mo. Andiyan po ba kayo? Pasensya na kayo. Ako'y mapawisin. Hello? Pero huwag kayong mag-alala kasi wala namang power yan. Nandito ang power. The power of the Holy Ghost. Okay ba yan? So, ibig sabihin, tayo po ay agent of love. Amen? Amen po ba? Kaya nire-represent natin wherever you go. Dito man sa church, dyan man sa labas, ang ating nire-represent natin ang company ng Diyos. Hindi yung pagka nandun ka, mukha kang dilim. Pagka nandito ka, mukha kang liwanag. Ang hirap yan. Hello? Wala kang mapupuntahan at hindi ka magagamit ng Diyos. Nandito ka rin lang sa liwanag, liwanagin mo na. Andiyan po ba kayo? Hindi yung subok-subok pa, susubukan mo. Kung mapasok, ay balik. Repent. AGR ulit. Pastor, refreshing. Pagka lumampas ka na sa buhay na ganun subok-subok, sinubukan mo na ang matinding pag-ibig ni Kristo, manatili ka na, itanim mo na ang buhay mo dito sa iglesia ng Diyos. Lalago ka. Ebe pa ba? Lalago ho tayo. Amen? Kaya ho mga kapatid, I challenge you, sa pananampalataya ninyo. Of course, hindi nyo lahat ang gusto ang mga tao rito. Pero salamat sa Panginoon, pagka naranasan mo ang pag-ibig, wala ka nang hindi kayang ibigin at mahalin. Kasi by nature, selfish tayo. By nature, ayaw mo yung buhok ng katabi mo na yan. By nature, ayaw mo yung kung ano-anong mga ayaw mo. Sa totoo lang, mas ayaw sa'yo. O, di ba? Kaya wag nga paayaw-ayaw sa iba kasi kung sasabihin nila ayaw nila sa'yo, baka,
Andiyan po ba kayo? Emi po ba? Emi po ba? Kaya mga kapatid, nandito ho tayo. Pagka may mga conflict, pinag-uusapan po natin, amen? Kasi we are a family. Huwag mong sabihin sa kabila at sa kanan at kaliwa, sabihin mo sa tamang person. At huwag mong ipagsigawan, Pastor, totoo eh. Hindi ko mo totoo, ipabulagsak mo nang sabihin. Nandun pa rin yung pagpapakumbaba, nandun pa rin yung approach na tama. Hindi yung nawawala ka sa sarili. Yan ang mga tao, yung mga nawawala sa sarili, ang hirap niyan eh. Emi po ba? Pero pagka nasa sarili ka palagi sa tulong ng Diyos, leader, tulungan mo ako. Natutukso akong magchismis sa labas. Kaya lang, kailangan kong tulong mo. Instead na doon gagawin ko, dito na lang muna para i-guide mo ako. E di simple. Hindi na kailangan magkamali bago matuto. Emi po ba? Matuto na tayo sa pagkakamali ng iba. Pwede yun. Andiyan po ba kayo? Kaya ako, hindi ko na kailangan bumagsak pa. Magtanong na lang ako, anong mga nangyari sa mga kung ano mga nangyari sa buhay ng iba. At yun na lang yung aral na napulot nila. Doon na lang ako. Huwag ko na rin gawin yung sistema na ganun. Kaya pwede to learn na hindi kailangan masugatan ng katulad ng ganun. Ewan ko sa inyo kung kailangan nyo pa talagang magkagutay-gutay kayo bago kayo matuto. Kayo na rin ang magsasuffer. Amen ba? Kaya kailangan natin na mapuno tayo ng pag-ibig. Amen po ba? Amen po ba? Andiyan po ba kayo? At tayo naman, para ma-connect mo ang pag-ibig ng Diyos, kailangan din, mga kapatid, tayo din yung bang, kasi napuno ka na ng pag-ibig, nakakonect ka rito sa lugar ng pag-ibig, dalhin mo ngayon sa labas, no? Ano yan? Agent of love. Kasi agent of love ka na. Pagka nakita mo na yung friends mo, katrabaho mo, pagka nag-umpok-umpok na kayo, edi ang sasabihin mo, hindi ka na nakikipag-argue sa kanila. Pwede nang kahit ikaw ay matalo sa arguments. Ma-connect mo lang ang love. Andiyan po ba kayo? Hindi mo na kailangan manalo sa kanilang hindi na ikaw ang kailangan sikat. Kahit ganun dati, pero ngayon ibahin mo na. Andiyan po ba kayo? Para bakit? To connect the love. Kasi you are an agent of love because you are the church of God doon sa mga kaibigan mo at that moment. Naintindihan po ba natin? Wala bang palakpak para sa Diyos? Next, number 2, as a church, agent of change. Isa ho tayong ahente ng kalangitan. Hindi insurance ha. Amen. Kundi ahente. Sabi niya rito, agent of change, kaya kailangan matransform tayo, mabago tayo para makapagbago tayo sa iba. Colossians 3:12 to 15, therefore as the elect of God, holy and beloved, put on tender mercies, kindness, humility, meekness, long-suffering, bearing with one another and forgiving one another. If anyone has a complaint against another, even as Christ forgave you, so you also must do. But above all these things, put on love, which is the bond of perfection, and let the peace of God rule in your hearts, so which also you were called in one body. Sabihin nga natin, one body. Called in one body. Tinawag tayo. Ako po'y tinawag lang din ng Diyos, no? To be one body with Pastor Larry, Pastora Marlene, at ganun din kay Pastor June at Pastora Cathy. Salamat po na inalaw po nila ako na makapaglingkod po. It's a privilege and an honor. And I feel honored. Salamat po sa inyong mga pagpapasalamat sa mga ginawa ng Diyos, sa lahat ng kabutihan ng Panginoon na ginawa niya sa lahat sa atin for the glory of God. Pero, ibig ko sabihin dito, ganun din sa atin to be one sa leadership. Amen? Kasi sabi niya, agent of change, therefore as the elect of God, holy and beloved, put on tender mercies, kindness, humility, yung karakter ni Kristo, yung mga nabago sa ating mga buhay. Amen? Kasi ang hirap magturo ng pagbabago na ikaw nga hindi nabago. Yung bang, nasabi ko na ito sa inyo 3 years ago, maalala ko pa ba? Nasabi ko sa inyo ito noon, na yung bang, hindi tayo travel agency, tayo po'y tour guide. Amen. Anong pagkakaiba ng travel agency? Mukhang ito hati, travel agency, tour guide. Ito
Itong mga travel agency, ito yung mga nagbebenta ng mga ticket kung saan-saan ka pupunta. Hello? Sasabi, pagka sinabi mo uuwi ka ng Pilipinas, bibintahan ka ng mga ticket, pupunta ka sa Spain o sa Europe o whatever na lupalop ng mundo, sasabihin nila ito yung mga sasakyan, malapit ito sa city, malapit sa beach ito kung gusto mo magbakasyon. Sasabihin nila lahat yung mga bagay na hindi nila napuntahan, ang mga lugar na hindi nila napuntahan. Pero yung mga tourist guide, ito yung mga palagi silang nagpupunta, kaya kapag tinutur nila yung ginaguide nila, amen ba? Parang buhay na buhay. Kasi bakit? Palagi silang nagpupunta doon. Andiyan po ba kayo? Kaya sana ho, tayo po ay tourist guide. Kasi hindi natin pwedeng ituro yung hindi natin napuntahan. Amen po ba? So, mga kapatid, agent of change. Patuloy tayo na magpabago sa Panginoon. Kasi sa pagbabago mo, maraming naghihintay. Amen po ba? Doon sa change na pride mo, maraming naghihintay. Akala mo ba, ikaw ang nawawalan? Sino siya, pastor? Sino siya? Na paghingian ko ng tawad. Kung ganun-ganun ka pa, pinapatagal mo laban. Sa totoo lang, walang nawawala sa'yo. Nadadagdagan ka ng integridad. Andiyan po ba kayo? Kasi later on, gagamitin mo rin ito. Katulad ng isang leader noon sa pinagpastulan namin sa Upper Austria. Pasigaw-sigaw siya sa akin nung una. Ngayon, nung na-raise up na namin na maging leader, Pastor, ganyan pala. Oo, ganyan talaga. Magsumikap ka. Andiyan po ba kayo? Agent of change. Kaya kailangan tayo, nababago tayo araw-araw. Amen ba? Kaya napakaganda, sa Diyos ka pumunta para matransform ang buhay natin. At kaya tayo pinagsama-sama ito dito ng Diyos. Para bakit? Para tayo ay baguhin. Katulad ng nung revival, yung mga bato na nahulog sa bundok. Sila ay nahulog, nagkasihulog sila sa ilog. At yung tubig ng ilog, patuloy silang inanod. Hello? At sa after 20 kilometers, 15 kilometers, dahil sa mga pag-alon o pagtutulak ng mga tubig, sila po'y nagkakapag-untugan sa bawat isa. Andiyan po ba kayo? Kaya yung mga magagaspang at saka matatalim, hindi na sila after 15 kilometers, hindi na sila ganun kagaspang at katalim. Bilog na sila. Amen, hindi na sila nakakasakit. Ganyan din tayo. Dati ang gagaspang ng mga mukha natin. Pero ngayon tingnan mo, nakakangiti. Kitang-kita ko na yung inyong mga gilagid at ang inyong mga tonsil. Andiyan pa ba kayo? Dati hindi tayo ganyan. Amen po ba? Yung mga kapatiran na na-meet namin nung una, talaga ang babagsik yung mukha nila. Pero after 1 year, after 2 years, wow, grabe. Grabe sila, talagang ngumiti. Talagang kaya napaka-importante yung mabago tayo. Kaya pinagsama-sama tayo. Tignan mo, pag nag-iisa ka, walang mababago sa'yo. Kasi lagi mong patatawarin sarili mo. Hello? Yung hinanga mo lang, tanggap mo na eh. Yung amoy ng utot mo, tanggap mo na, hindi ka nagre-reklamo, di ba? Pero subukan mong dito sa bulwagan na ito, nandyan ang pagpipigil. Kahit hindi offering time, mapasiar nga. Hello? Amen ba? Kaya kailangan tayo mga kapatid, amen, na magpabago kasi yung katabi mo na yan, instrumento yan ng Diyos, kaya tayo nagsama-sama for change. Hindi tayo nagsama-sama rito para magkakagiyera tayo sa bawat isa, magkakasamaan tayo, magbabatuan tayo later on. Pinagsama-sama tayo ng Diyos for a change. Hallelujah. Jesus. Ang hirap yung nag-iisa ka sa mundo. Ang daming tao, hiniwalay na nila ang sarili nila sa mga community. Hindi mo naman masisisi kasi marami siyang na-experience na bad experiences. Pero dito sana sa Diyos, sana ho sa Diyos tayo tumalima. Amen po ba? Kaya yon pagka nauuntugan ka ng isa niyan, hayaan mo. Kasi bawas na yung pagka-sharp niya. Amen? Kaya napakaganda ho ang Diyos. Panghuli, agent of salvation. Kaya as a church, nire-represent po natin ang salvation. Amen? Yan po ang number 1 na kailangan ng tao.
Acts 4:12. Salvation is found in no one else, for there is no other name under heaven given to men by which we must save. Wala nang ibang kaligtasan. Naniniwala po ba kayo? Wala nang ibang kaligtasan maliban kay Kristo. The only way going to heaven ay ang pagtanggap kay Kristo bilang Diyos at tagapagligtas. Okay? Kaya makita ho natin, ang tao ay separate sa Diyos. Ano ang nag-separate sa Kanya? Sin. Yung kasalanan ang nagpa-separate. Kaya pagka nagkakasala tayo, nabubuhay tayo sa kasalanan, nase-separate tayo lagi sa Panginoon. At ganun din sa bawat isa. Kung gagawa tayo ng kasalanan sa bawat isa, nase-separate tayo actually. Subukan mong gumawa ng mga mali sa katabi mo na yan, later on, hindi ka na niya tatabihan. Ikaw nakaupo dito, yung isa nakaupo doon. It's separate. Pinagsiseparate tayo. Ganyan ang nature ng kasalanan, pinaghihiwalay. Andiyan po ba kayo? Emi po ba? Mukhang walang tao dito. Pero ito ang maganda, dahil ang tao, ang problema ng tao, ang number one na problema ng tao ay kasalanan. Emi po ba? Hello? At ang number one na kailangan ng tao ay salvation. Problema at kailangan. Yan ang kailangan ng tao. May problema siya, hindi niya masolusyonan. Andiyan po ba kayo? Kaya ito, yung kasalanan, yan ang hindi masolusyonan ng tao. Kaya kailangan ng Diyos ang bumaba para mamatay siya, para sa atin, para matugunan yung kasalanan na mahugasan ibig sabihin. Amen po ba? At yun ang maganda sa ginawa ni Kristo. Amen? Kasi sabi niya, without the remission, without the shedding of His blood, there's no remission of sin. Kung walang pagtulo, kung walang other words, pagbubo ng kanyang dugo, ay walang paghuhugas ng kasalanan. Kaya kung hindi mo tinanggap si Kristo sa buhay mo, tignan mo, ang buhay mo ay ganun pa rin. Ang buhay mo, kesera-sera, whatever will be. Yan ang buhay mo, pati wakal, bahala na. Amen. Pero ikaw ay na kay Kristo, salamat sa Diyos, pinatay si Kristo sa pamamagitan ng palo. Amen. Sa Isaiah 53 verse 5. Ayon sa kanyang mga latay, sa kanyang mga sugat. Siyempre kung nasusugatan, lumalabas dugo. Amen? Ito ang appeal ko sa bawat isa sa inyo. Kung gusto mong isuko ang buhay mo kay Kristo, ito ay pangako ng Diyos sa iyo. Makakasama ka niya for eternity. Wala nang tuloy-tuloy. Amen? Forever. Kaya may forever, kaya lang sa langit. Kaya kayong mga may forever dito sa lupan lang yan. Amen po ba? Pero ito, ang Diyos, binugbog siya. Sinugatan siya. Kaya kada sugat, kada palo, lumalabas ang dugo. Kaya niya natiis at nabata dahil iniisip niya tayo. Kung lalabanan ko ang mga Romanong ito, papaano ang kaligtasan ng mga taga-GCC sa July 23. 23 ba ngayon? Sa July 16. July 16 pa pala. Napapa-advance lang. So, ibig sabihin, July 16, inisip na niya, mula nung siya pinapalo, naisip na niya ang July 16. Paano na sila kung ilalaban ko ang sarili ko? Emi po ba? At yun ang maganda sa Diyos. Dahil pinaubayan niya sa kalaban ang kanyang katawan. Kasi alam niya, susugatan siya, lalabas ang dugo. Amen? Kung binago sana ng demonyo ang kanyang sistema, binigti na lang niya sana si Kristo, di walang lumabas na dugo. May kababawan talagang demonyo, di ba? Kung kinuha niya sana sa pagbibigti, di walang, nagkamali siya, palo, sugat, kaya lumalabas ang dugo. Every drop of His blood, ikaw ang kapalit, ikaw ang kabayaran. Yan ang kapaghuhugas ng kasalanan mo. Anumang kasalanan na gawa mo, huhugasan ng dugo. Walang kasalanan na hindi kayang hugasan ng kanyang dugo. Kaya yung tinik, yung mga itinusok sa kanyang tinik, kaya kahit yung utak natin na negatibo, yung utak natin na kung saan ano iniisip ng utak na yan, binayaran na ni Kristo. Pwede ka nang mag-isip ng tama at mabuti. Amen po ba? Hallelujah, Jesus.
Kaya napaka-importante po, mga kapatid, no, na tayo po ay agent ng salvation. Kung ikaw ay naligtas, huwag mong i-enjoy na ikay naligtas lang. Amen. I-share mo ito sa iba. Kung ikaw may life jacket, kung ikaw ay may life saver, hindi mo ba ito i-share sa iba? Amen po ba? Andiyan po ba kayo? Kaya i-share natin. Amen. Para makita ninyo, meron pa itong line na ito. Hello. Marami pang upuan, itisipin mo yung isa-isa dyan hanggang sa taas. Kung magsama-sama tayo mag-evangelize. Andiyan po ba kayo? Kaya napaka-importante mga kapatid. Yung pag-ano natin sa Panginoon. Na alam natin na tayo'y ligtas at ito ay isi-share natin sa iba. So ano yung una? Ano yung una? Agent of love, agent of change, and agent of salvation. Last verse natin. Basahin natin na malakas. 1, 2, 3. Yung mas malakas naman. Hallelujah, Jesus. Kaya sabi niya rito kay Pedro yan, and I say unto thee, that thou art Peter, si Kristo. Sabi niya, and upon this rock, kasi yung word na Peter, pangalan ng bato. Kaya pagka pumunta ka sa amin kasi may mga minahan yan, maraming mga klase ng mga bato na nakukuha sa minahan, at may mga pangapangalan doon. At makikita mo, nakita ko noon yung mga souvenirs na binibigay nila, makikita mo doon yung mukhang magandang bato siya, ang pangalan, Petrus. Amen ba? Kung may mga nakakwentas dito na Petrus, nung binili niyo yan, Petrus ang tawag, yan si Peter. Kaya naihalin tulad si Peter na isang rock. Okay? Kasi kung titignan natin, aaralin natin yan, si Pedro talaga ang pinagbigyan. Siya talaga ang nagpatuloy sa church. Okay ba yon? So makita natin dito, and I say also unto thee, that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Matindi. Amen ba? Kaya tayo ho, hindi na tayo, si Peter yon, pero ganun din sa atin. Amen. Dito ho sa GCC, ito ho yung sabi ni Jesus Christ na upon this rock I will build my church. Kaya on this rock I will build my church. And even the gates of hell shall not prevail. Kaya pag ang Diyos ang nagtayo sa kanyang iglesia, walang demonyo, no amount of evil can destroy the church of God. Andyan po ba kayo? Kaya magsama-sama tayo, amen? Marami ng kaguluhan at ginawa ng kalaban para tayo itumba ang church na ito. Pag ang Diyos ang nagtayo sa on this rock, even the gates of hell, hallelujah, hindi oobra. Andyan po ba kayo? Amen po ba? Kaya napakaganda, sabi niya sa verse 9, and I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven, and whatsoever thou shalt bind on earth shall be bound in heaven. Ano man tatalian mo sa lupa, matatalian sa langit. Kaya as a church, tayo yung pinagbigyan ng Diyos, na tayo yung ahensya ng Diyos sa lupang ito to change the world. Wala ng presidente na makakabago sa mundo, kahit si Duterte. Salamat sa kanyang buhay. Amen po ba? Patuloy natin siyang ipag-pray as our president. Pero unless the Lord, the body of Christ, ang kikilos. Andiyan po ba kayo? Amen po ba? Kaya marami siyang kasangga ngayon na mga bad na naniniwala sa Panginoon. Kaya ipag-pray natin ang presidente natin. Amen? Sabi niya, I will build my church. At ikaw, tayong lahat, tayo ay binild ng Diyos. Amen po ba? On this rock, on your heart, I will build my church. Sa puso mo, sa buhay mo, ikaw mismo, I will build the church. Sabi ni Jesus Christ. Okay ba yun? Amen po ba? Hindi pa tayo magpapasalamat na meron tayong church na katulad nito? Amen ba? Hallelujah, palakpakan natin ang Diyos. Tumayo ho tayong lahat. Hallelujah, Jesus.
Agent of change. Agent of love. Kailangan mapuno tayo ng pag-ibig. Matransform patuloy ang buhay natin. Amen. Itaas natin ating mga kamay sa Panginoon. Pwede ba tayong maghawak-hawak ng kamay? Yan. Tumaas na siguro yung iba. Yan. Gusto ko yung word na connected. Kaya walang nahihiwalay. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Sige, taas natin ating kamay. Taas mo yung kamay ng kapatid mo. Saglit na lang po ito. Hallelujah, Jesus. Oh, thank you, Lord. I-welcome natin ang banal na Espiritu. Mangusap ang Diyos sa kanyang body. Oh God, sa oras na ito, dumaloy, Panginoon, ang Espiritu ng Diyos. Lord God, dumaloy, Lord, sa bawat isa. God, sinabi mo na on this church, on this rock, I will build my church. Kaya God, even the gates of hell, it will not prevail. Sa church na ito, sa oras na ito, dumaloy ang anointing mo. Mag-flow ang pagkakaisa, Panginoon. Dumaloy ang pagbabago, ang pag-ibig, dumaloy. Mag-flow. Shabarabashanda, larayabashanda, rayabashanda. Dumaloy o ang pagkakaisa sa iglesia. Mawasak ang lahat ng gawa ng demonyo. Lord God, mawasak, maputol, ma-uproot lahat ng mga gawa ng demonyo to discourage us. Lord God, dumaloy ang apoy. The fire of God ay dumaloy. Sumigaw tayo ng amen. Shabarabarabashanda, larayarabashanda. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Pwede ba ninyo ilehas yung katabi ninyo? Just touch. I-touch nyo lang yung kanyang balikat. Hallelujah. Oh God, Holy Spirit. Oh God, dumaloy agad ang Espiritu ng Diyos. Mag-flow ang Espiritu ng Panginoon. I-revive mo ang bawat isa. Lahat ng nalulungkot, lahat ng nadidiscourage, mawala ang Espiritu ng discouragement sa bawat isa. Mawala ang mga kalungkutan, mawala ang dryness. Tumaas ang passion, tumaas ang apoy. Apoy ng Diyos. Mag-flow. Dumaloy. Fire. Sabihin mo, fire. Fire! Dumaloy ang apoy ng Diyos. That there will be life. There will be life. Magkaroon ng buhay ang bawat isa. Mawala ang mga discouragement. Mawala ang mga emptiness. Mawala ang mga galit. Sama ng loob. Masusunog ito sa apoy ng Diyos. Lahat ng sama ng loob mawala. Lord, I pray for the anointing dumaloy sa bawat isa. Dumaloy ang anointing mo, Lord God. I-revive mo ang bawat isa, God. Dumaloy. Dumaloy sa sentro. Dito sa gilid, O God. Dumaloy sa kabila. In the name of Jesus, release. Receive. Tanggapin mo. Receive the fire of God. Receive the fire. Fire. Receive the anointing. Receive the anointing. Huwag kang uuwi na wala kang apoy. Huwag kang uuwi na discourage ka pa rin. Huwag kang uuwi na wala lang. Uuwi ka na inapuyan ka ng Diyos. Hallelujah. Shekarabasandalaryabashanda. Let it flow, let it flow. Let it flow. Lahat ng mga physical na sakit, dumaloy ang kagalingan. Hallelujah. Dumaloy ang physical healing. Dumaloy sa taas, pababa. Dumaloy sa bawat isa. Hallelujah. In the name of Jesus, I speak healing. Deliverance. Sa oras na ito, dumaloy ang kagalingan na mula sa Diyos. Oh God, in the name of Jesus, I pray in Jesus' name, every sickness will be healed. Oh God, dumaloy. Oh God. Hallelujah. Lord, sa oras na ito, mangusap ka sa bawat isa. Apuyan mo, Panginoon, ang bawat isa. At Lord, para maging agent of love kami sa labas. Agent of change kami sa labas. Hallelujah. And agent of salvation kami sa labas. Sa oras na ito, Lord, bigkisin mo kami ng pag-ibig. Hallelujah. Oh God, in Jesus' name. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah, Jesus.